Atong! Tama ng laro! Umuwi ka na at luto na ang hapunan natin. Sandali na lang po, Lolo Manuel. Aba, lintik na bata ito. Kanina ka pa naglalaro. Paggabi na, pero amoy araw ka pa rin. Tama na yan, sige na. Umuwi ka na. Baka gusto mo pang mapalo kita bago ka umuwi. Lolo naman eh. Wala nang nagawa ang 11 taong gulang na si Atong kung hindi ang huminto sa paglalaro ng tumbang preso nang ilabas na ng kanyang Lolo Manuel ang isang patpat mula sa likod nito. Nauna na siyang tumakbo kay Lolo Manuel patungo sa kanilang kubo. Sa isang maliit at tahimik na baryo na napapalibutan ng malalawak na bukirin at kagubatan, nakatira si Atong. Sa kabila ng hirap ng buhay, likas siyang masayahin at mahilig maglaro. Lumaki si Atong sa piling ng kanyang Lolo Manuel na isang albularyo sa kanilang baryo. Nakatira sila sa isang maliit na kubo na yari sa kawayan at pawid. Maraming tao ang lumalapit kay Lolo Manuel upang humingi ng lunas sa kanilang mga karamdaman. Mula sa simpleng lagnat hanggang sa mga sakit na sinasabing dulot ng masasamang elemento. Bagamat masaya si Atong, hindi lingid sa kanya ang mapait na nakaraan ng kanyang pamilya. Noong sanggol pa lamang siya, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay nagpunta sa Maynila upang maghanap ng mas magandang kinabukasan, ngunit hindi na muling bumalik. Samantala, ang kanyang ina naman ay muling nag-asawa at bumuo ng bagong pamilya. At doon na siya iniwan ito sa pangangalaga ni Lolo Manuel. Sa kabila ng kawalan ng magulang sa kanyang tabi, hindi nakadama si Atong ng matinding lungkot. Ang kanyang lolo ang nagsilbing ama at ina niya. Matapos ang buong araw na paglalaro, ay nakaramdam na si Atong ng gutom nang makauwi na siya. Mas nagutom siya nang makita niya ang ulam nila ay inihaw na tilapia na may sawsawan at toyo na may kasamang sili at kalamansi. Walang ilaw sa kanilang kubo, maliban sa isang gaserang nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Tahimik na kumain si Atong, subalit habang ngumunguya ay hindi niya napigilan na bumalik sa kanyang isipan ang larawan ng kanyang kaibigan. Si Elmer. Kanina lamang, habang naglalaro sila ng tumbang preso, bigla niyang naisip ang masasayang araw na kasama pa niya ito. Madalas silang nagtutuksuan kung sino ang mas mabilis tumakbo o kaya naman ay mag-aagawan sa kung sinong unang titira sa holen. Pero wala na si Elmer dahil mag-iisang taon na itong patay. Napansin ni Lolo Manuel ang pananahimik ni Atong at pinagmasdan siya nito habang sumasandok ng kanin sa kaldero. Sandali, Apo. Bakit parang bigla ka yatang nawala ng ganang kumain? Hindi ba paboritong-paborito mo ang inihaw na tilapia? Apo, sabihin mo nga, may iniisip ka ba? Wala naman po, Lolo. Bigla ko lang po kasing naalala si Elmer. Kanina, nung naglalaro po kami ng tumbang preso. Sigurado akong masaya si Elmer kung nasan man siya dahil naging bayani siya ng baryo natin. Nailigtas niya tayong lahat sa panganib sa loob ng 1 taon. Ano po, Lolo Manuel? Kabayanihan po bang matatawag ang inalay siya ng sapilitan at hinayaang mamatay sa kamay ng harimodon? Wala na tayong magagawa sa bagay na yun, Atong. Yun ang napagkasunduan ni na Kapitan Umpong nung nakaraang taon. Kahit naman anong tutulang gawin natin, ay wala tayong magagawa kapag si Kapitan Umpong na ang nagdesisyon. Naiintindihan ko rin naman siya dahil iniisip lang niya ang kapakanan ng mas nakararami. Hindi na muling nagsalita pa si Atong. Hinayaan niyang lamunin siya ng katahimikan. Sa kanyang isip, nagbalik ang mga alaala ng kanyang kaibigan
na si Elmer. Hindi na napigilan pa ni Atong ang pagbigat ng kanyang pakiramdam. Parang bumigat ang bawat subo niya ng pagkain. Mas lalong lumalim ang kanyang katahimikan. Sa loob-loob niya, may isang bagay siyang hindi matanggap, na kailangan may isang bata ang isasakripisyo upang mabuhay ng matiwasay ang nakararami. Sa baryong kinalakihan ni Atong ay may isang tradisyong kinatatakutan, ngunit pilit tinatanggap ng mga tao. Yun ay walang iba, kundi ang pag-aalay ng isang bata sa Harimudon. Ito ang kanilang paraan upang mapanatili ang katahimikan at seguridad ng kanilang bayan mula sa halimaw na nagtatago sa kagubatan. Tuwing ikatlong pagbilog ng buwan sa isang taon, kailangan magsakripisyo ang baryo nila ng isang inosenteng buhay ng isang bata upang hindi sila salakayin ng nilalang na may katawan ng tao ngunit may muka ng baboy. Yun ay kung tawagin nila ay Harimudon. Ayon sa matatanda, ang Harimudon ay isang malakas at makapangyarihang uri ng aswang. Ang ilong ng Harimudon ay malaki at laging basa, habang ang mga mata ay singpula ng nagbabagang apoy. Sa tuwing nagugutom ito, ang paghinga nito ay lumalalim at lumilikha ng tunog na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Isang babala ito para sa mga taga-nayon na paparating na ang pag-aalay. Ang pagpili ng bata na iaalay ay pinamumunuan ng kanilang kapitan, si Kapitan Ompong. Bago dumating ang ikatlong pagbilog ng buwan, nagkakaroon ng pagpupulong sa baryo kung saan ang mga matatanda at pinuno ay nagkakasundo kung sino ang isasakripisyo. Walang sino mang maaaring tumanggi o tumutol sapagkat ito ay itinuring ng batas, isang batas na hindi maaaring labagin kung nais nilang manatiling buhay. Noon, may isang taon kung kailan walang naialay ang mga tao. Buong taon na nagtago ang mga tao sa kanilang mga bahay at umasang makaliligtas sila nang hindi kinakailangan mag-alay ng sinuman. Ngunit hindi yun naging sapat. Nang dumating ang ikatlong pagbilog ng buwan, lumabas ang Harimudon mula sa kanyang lungga sa kagubatan. Wala itong nakitang alay, kaya ipinakita nito sa lahat kung ano ang kapalit ng paglabag ng mga tao sa kasunduan. Sa loob ng isang taon, walang kapayapaan na nangyari sa baryo ni Atong. Sa mga unang buwan, unti-unting naglaho ang mga hayop. Ang mga baboy, manok at kambing ay natatagpo ang gutay-gutay sa bukirin. Kalaunan, nagsimula na ring mawala ang mga tao. Una, isang batang babae na hindi nakauwi matapos utusang bumili sa tindahan. Sumunod naman ay isang magsasakang nag-iigib sa balon. Isang gabi, sinira ng Harimudon ang bakod ng isang bahay at isang buong pamilya ang pinaslang nito. Hindi na nakatulog ng mahimbing ang sinuman sa baryo. Ang bawat gabi ay napuno ng pangamba at takot. Dahil sa mga pangyayaring yon, muling ibinalik ang tradisyon ng pag-aalay. Pinilit nilang sumunod upang wag nang maulit ang madugong taon ng pananalasa ng Harimudon. Tinanggap na lang ng mas nakararami na kailangan may isang bata ang iandog sa halimaw upang tiyakin ang kapayapaan sa baryo sa loob ng isang taon. Isang gabi, oras na ng pagtulog, pero naisipan muna ni Atong na buksan ang nag-iisang bintana ng kanilang kubo. Dumungaw siya roon at tumingin sa kalangitan. Bilog ang buwan ng gabi na yon. Kung sa iba, napakagandang tanawin kapag bilog ang buwan. Sa mga tao naman sa baryo na yon ay hindi. May kilabot na gumapang sa buong katawan ni Atong. Nanlamig ang buong katawan niya. Atong iho, mahiga ka na rito at matulog na tayo. Hindi porket bakasyon nyo pwede ka na magpuyat na magpuyat.
Lolo, tignan niyo po dali. Tignan niyo po yung buwan. Narinig ni Atong ang paglapit ni Lolo Manuel. Maya-maya pa ay tumayo na rin ito sa kanyang tabi at tumingin sa labas. Ilang saglit din itong nanahimik bago nagsalita. Pangalawang pagbilog na ng buwan ngayong taon, Apo. Ibig sabihin po, malapit na naman po ang pagpili ng alay, Lolo. Paano po kung ako na pala ang susunod na iaalay sa hari mo doon? Huwag ka na magtanong ng ganyan, Atong. Hindi ako natutuwa. Hindi nga po, Lolo. Paano po? Kung mangyari po yun, ano pong gagawin natin? Napasinghap si Lolo Manuel. Sandali itong tumingin sa kanya bago muling tumingin sa bilog na buwan. Hindi mangyayari yun, Apo. Malaki ang tiwala ko na hindi ka mapipiling alay. Pero paano nga po kung... Sabi ng hindi mangyayari yun. Magkaibigan kami ni Kapitan. Hindi niya ipapahamak ang buhay mo. Dahil alam niyang mahalaga ka sa akin, Atong. Hala, sige, tama na yan. Matulog na tayo. Dahan-dahang isinara ni Atong ang bintana. Pero bago siya humiga sa papag, muli siyang sumulyap sa bilog na buwan. Hindi niya maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi na rin siya nagtagal doon at humiga na siya sa tabi ng kanyang Lolo Manuel. Hinapa ni Atong ang manipis na kumot at binalot niya ang kanyang sarili doon. Kahit anong pikit niya ay hindi niya magawang makatulog. Ang imahe ng bilog na buwan ay nanatili sa kanyang isipan kasabay ng gumugulong na takot sa kanyang dibdib. Lolo, Bakit, Iho? bakit po hindi nilang labanan ng mga tao ang hari mo doon? Hindi ba? Kung mamamatay po siya, ay wala ng batang dapat na iaalay? Hindi madaling labanan ng hari mo doon, Apo. Walang tao ang kayang pumatay sa kanya. Masyado siyang malakas. Lalo na ang hari mo doon na nandito sa ating baryo. Kakaiba talaga kanyang lakas at kapangyarihan. Pero paano po kung halimbawa po magtulong-tulong o magsama-sama po ang lahat? Baka naman po kapag nagtulong-tulong po ang lahat, matalo po nila ang hari mo doon. Marami nang sumubok, Apo. Pati po ba si Kapitan Ompong? Oo, matagal niya nang sinubukan, pero hindi siya nagtagumpay. Marami na ang namatay dahil sa kagustuang labanan ng hari mo doon, pero walang nakabalik mula sa gubat ng buhay. Maswerteng matatawag na nakabalik pa noon si Kapitan Ompong ng buhay. Lolo, mas mabuti pa po pala na umalis na lang po tayo rito. Ano kaya kung sa ibang lugar na lang po tayo manirahan, Lolo? Napabuntong hininga si Lolo Manuel. Kung may kakayahan lang sana tayo na umalis, matagal na nating ginawa yun, Atong. Pero gaya ng maraming tao sa baryong ito, wala na tayong ibang mapupuntahan. Gaya nila, ay mahirap lang din tayo, Apo. Ibig sabihin, Lolo, habang buhay na lang po tayo magtitiis sa tradisyon na yon? Masama magpakinggan pero oo, Apo. Dahil yun ang realidad sa lugar na ito. Pero huwag kang mag-alala, Atong. Sa susunod na taon ay 12 anyos ka na. Kapag 12 anyos ka na, ay ligtas ka na sa pag-aalay. Hindi alam ni Atong kung dapat ba siyang matuwa sa sinabi ng kanyang Lolo Manuel. Alam niya kasi na kahit tumungtong na siya sa edad na 12, ay marami pa ring bata ang maaaring maging alay sa hari mo doon. Taon-taon pa rin na may isang buhay ang kailangan mawala para sa kaligtasan ng mas nakararami. O sige na, Atong. Matulog ka na. Huwag mo nang masyadong isipin ang mga bagay na ganyan dahil paghaharian lamang ng takot ang iyong puso at isipan. Tumagilid na si Atong pero hindi niya magawang isara ang kanyang mga mata. Sa isip niya, naaalala niya ang mga mata ni Elmer nung gabing dinala ito sa gubat. Punong-puno ng takot pero walang ibang nagawa kundi sumunod
sa nakatakdang tadhana nito. At ngayon, nalalapit na naman ang pagpili. Kung may kakayahan lang sana siyang pigilan ang mangyayari sa susunod na kabilugan ng buwan, ay ginawa na niya. Pero sa isip ni Atong, isa lamang siyang batang walang magagawa, kundi ang sumunod sa sinasabi ng mas nakararami at mas nakatatanda sa kanya. Isang maaliwalas na umaga, abala si Atong sa pagwawalis ng mga tuyong dahon sa harapan ng kanilang maliit na kubo. Napahinto si Atong sa pagwawalis nang makita niya si Kapitan Ompong na papalapit sa kanya. Matangkad ito at maputi. Palaging nakasuot ng malinis na polo at slacks. Sa bawat takbang nito ay kumikislap ang gintong relo sa pulso nito at ang malapad na gintong singsing sa daliri nito. Si Kapitan Ompong ang tanging nagmamay-ari ng konkretong bahay sa baryo nila. Ang bahay nito ay merong 3 palapag, malaking bakuran at matataas na pader. Oh, Atong! Aba, ang sipag mo naman! Magandang umaga rin po sa inyo, Kapitan. Ano pong sadya nyo rito? Nandyan ba ang lolo mo, Atong? Wala po, Kapitan eh. May ginagamot po sa kabilang baryo. Halos kaalis lang nga po niya. Bakit po? Ganun ba? Mangyaring masakit kasi ang aking likod. Gusto ko sana magpahilot sa kanya eh. Alam mo naman na siya lang ang nakakapagpawala ng sakit sa katawan ko. Kapitan, nakaalis na po eh. Pero mamaya po, babalik din po si Lolo. O sige. Sabihin mo na lang sa lolo mo na puntahan ako sa bahay pagdating niya ha. O sige Atong, mauuna na ako. Sige po, Kapitan. Tatalikod na sana ang kapitan nang biglang nagsalita si Atong. Ay, Kapitan, sandali lang po. May itatanong lang po sana ako sa inyo. Ano yun, Atong? May napili na po ba kayo para sa susunod na pagbilog ng buwan? Napangiti si Kapitan Ompong, isang ngiting hindi mawari ni Atong kung may kahulugan. Wala pa. Sa susunod na linggo pa namin pag-uusapan yan. Bago ang 3 pagbilog ng buwan. Teka, bakit Atong? Natatakot ka bang mapili bilang alay sa hari mo doon? Opo, Kapitan. Sa susunod na taon pa lang po ako magiging 12 anyos eh. Ibig sabihin po, sa ngayon, hindi pa po ako ligtas bilang maging alay. Huwag kang mag-alala, Atong. Hindi ka mapipili. Sinisigurado ko yan. Kaya huwag kang matakot, ha? Ganun po ba? Maraming salamat po, Kapitan. Sige po, mag-iingat po kayo. Maraming salamat po uli. May malaking ngiti sa labi si Atong habang pinapanood ang papalayong si Kapitan Ompong. Kahit paano ay gumaan naman ang kanyang pakiramdam sa sinabi nito. Lahat ng pag-aalala at takot niya sa mga nakalipas na araw ay naglaho at tinangay na ng hangin. Bago sumapit ang tanghali, habang nasa loob ng kubo ay nakarinig si Atong ng maihinang yabag sa kanilang labas. Alam niyang si Lolo Manuel niya na yon. Lumabas siya ng bahay at nakita ang matanda na may daladalang lumang bayong. Agad na sinalubong ni Atong ang lolo niya at nagmano siya rito. Mano po, Lolo. Ay, kawaan ka ng Diyos, iho. Lolo, pumunta po pala dito si Kapitan Ompong kanina. Aba, bakit daw? Ano daw ang pakay niya? Masakit daw po ang likod niya eh. Gusto raw po niya magpahilit sa inyo. Ang sabi po niya ay pumunta raw po kayo sa bahay niya pagdating niyo po dito sa atin. Sige. Dadaan ako mamaya sa bahay niya. Magpapahinga lang muna ako sandalit. Napagod ako. Naupo muna si Lolo Manuel sa bangko sa labas ng kanilang bahay at dinukot ang tabako mula sa bulsa. Tumabi naman si Atong sa kanyang Lolo Manuel at muli siyang nagsalita. Lolo, meron pa pong sinabi si Kapitan. Ano naman yon? Tinanong ko po kasi siya kung may napili na po para sa susunod na pagbilog ng buwan. Sabi po niya wala pa po.
At siniguro po niya sa akin na hindi po akong pipiliin nila. O, di ba? Nakita mo na. Wala ka naman talagang dapat ikatakot, Apo. Kilala tayo ni Kapitan Umpong at nakikisama ako sa kanya ng maganda. Kaya sigurado ko na hindi ikaw ang pipiliin nila para sa taong ito. Alam mo, Atong Apo, minsan, ang pinakamatinding kalaban ng tao ay ang kanyang sariling takot. Kaya huwag mong hahayaang lamunin ka ng takot. Hindi mo magagawa ang mga bagay na gusto mo kung palagi kang matatakot. Tumango si Atong sa kanyang lolo. Ngunit sa kanyang dibdib ay may kung anong kaba siyang nararamdaman. Kahit alam niya na hindi naman siya ang iaalay sa Harimudon para sa taon na yon. Naisip niya na baka ang kaba na yon ay para sa batang susunod na iaalay sa aswang na nasa gubat. Simula ng araw na yon ay nawala na ang takot sa dibdib ni Atong. Ang mga salita ni Kapitan Umpong at Lolo Manuel ay parang naglagay ng kalasag sa kanyang puso. Bumalik na ulit ang gana niya sa paglalaro at sa gabi ay hindi na siya nahihirapang matulog. Wala nang mga bangungot tungkol sa Harimudon. Wala nang pag-iisip na baka siya ang susunod na iaalay. Isang hapon, habang malapit nang lumubog ang araw, ay nakaupo sa sahig na kawayan at naglalaro ng luma niyang robot si Atong. Si Lolo Manuel naman ay abala sa kusina sa paghihiwa ng karne ng baboy. Atong Apo, pakibilan mo nga ako ng toyo at suka sa tindahan ni Aling Pining. Ubus na pala ang toyo at suka natin. Iaadobo ko na lang itong baboy para may ulam tayo hanggang bukas. Kumuha ka ng pera dyan sa bulsa ng pantalong ko na nakasabit sa likod ng pinto. Agad naman na tumalima si Atong sa utos ng lolo niya. Binitiwan niya ang kanyang laruan at kumuha ng pera. Matapos yun, ay lumabas na si Atong ng bahay at tinahak ang daan patungo sa tindahan. Malapit lang yun sa kanilang bahay, kaya halos wala pang 3 minuto ay nasa tindahan na siya. Pagdating niya sa tindahan, ay merong 3 nanay na nag-uusap sa harapan ng tindahan ni Aling Pining. Ang isa ay may dala pang walis tingting na tila inihinto muna ang pagwawalis para makipagtsismisan. Habang hinihintay ni Atong na suklian siya ni Aling Pining, ay narinig niya ang usapan ng 3 nanay. Ayon sa isa, ay mamayang gabi na pala pipili sina Kapitan Umpong ng batang iaalay sa Harimudon dahil 1 linggo na lang ay ang 3 pagbilog na ng buwan sa taon na yun. May takot na sinabi ng 2 nanay na sana ay hindi ang mga anak nila ang mapili. Nagpahayag din ang isang nanay na kawawa naman ang batang mapipili, pero anito ay wala na silang magagawa pa kundi ang magdasal dahil parte na yon ng tradisyon ng kanilang baryo. Habang nakikinig si Atong sa usapan, ay nanatili siyang kalmado. Hindi siya kinabahan dahil sigurado siya na hindi siya ang mapipili. Malinaw na sinabi sa kanya ni Kapitan Umpong na ligtas siya, ngunit hindi pa rin niya naiwasang malungkot para sa batang iaalay. Pagkatapos makuha ang kanyang sukli, agad siyang naglakad pauwi. Pumasok siya sa kubo at inilapag ang biniling toyo at suka sa ibabaw ng lamesa. Lolo! Lolo! Sandali lang po. Meron po akong sasabihin sa inyo. Ano ba yon, Apo? Lolo, may narinig po kasi akong usapan sa tindahan. Mamayang gabi na raw po pipiliin kung sino ang batang iaalay sa Harimudon. Nakalulungkot man, pero wala na tayong magagawa pa pagdating sa bagay na yan, Atong. May inosenteng buhay na naman ang mawawala ngayong taon. Tahimik na naupo si Atong sa papag. Alam niyang totoo ang sinabi ni Lolo Manuel na wala silang magagawa. Pero sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang mapaisip kung hanggang kailan magpapatuloy ang tradisyon na yon sa kanilang baryo. Nang gabi na yon, bago matulog, ay nagdesisyon sina Atong at Lolo Manuel na magdasal.
Sinindihan ni Lolo Manuel ang isang kandila sa harapan ng kanilang altar na nasa isang sulok ng kubo. Lumuhod sila sa harap ng altar at sa kanila inumpisahan ang pagdadasal. Mahal na Panginoon, iniaalay po namin sa inyo ang aming panalangin ngayong gabi. Alam po namin na sa oras po na ito, ginagawa na ni Kapitan Ompong at ng mga nakatatanda sa aming baryo ang pagpili sa batang iaalay sa Arimondon. Sino man po ang batang yon, tanggapin niyo po siya sa inyong mga bisig. Huwag niyo pong hayaan na maranasan niya matinding takot at sakit. Naway sa kabilang buhay, magkaroon po siya ng kapayapaan at walang hanggang kasiyahan. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob at ipagkaloob niyo po ang kapayapaan sa batang pipiliin ngayong gabi. Amen. Suminghot si Atong. Binuksan na niya ang mga mata niya at tumingin kay Lolo Manuel. May lungkot sa mga mata niya at tila nalaman ni Lolo Manuel kung anong tumatakbo sa utak niya ng sandaling yon. Apo, may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang baguhin. Hindi na nagsalita si Atong. Alam niyang kahit na ano pang itanong o sabihin niya ay iisa lang ang sagot na makukuha niya at yun ay ang wala na silang magagawa. Tumayo na silang dalawa at tumungo sa kanilang higaan. Pagkahiga ni Atong ay mahigpit niyang niyakap ang kanyang lumang unan, habang si Lolo Manuel naman ay humiga na sa tabi niya. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Atong dahil sigurado siya na sa susunod na pagbilog ng buwan ay may isang buhay na naman ang mawawala. Isang buhay ng inosenteng batang kagaya niya. At kahit hindi siya ang mapipili, hindi niya maiwasang malungkot para sa batang yon. Hindi nagtagal ay nakatulog na si Atong. Hanggang sa panaginip niya ay sinundan siya ng pagkabahala dahil sa panaginip niya ay nakita niya ang Harimondon. Nasa gitna raw ng gubat si Atong at naglalakad. Napahinto siya nang may malamig na hangin ang dumaan sa kanyang batok. Nang lumingon siya, ay doon niya napansin na may isang pares ng nagliliyab na pulang mga mata sa dilim. Mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang Harimondon. Walang tigil ang pag-agos ng malapot nitong laway habang nakatingin lang kay Atong. Ngumisi ito sa kanya at ipinakita ang matatalim nitong mga ngipin. Pinakawalan ng halimaw ang isang nakabibinging pag-angil. Labis na natakot si Atong, kaya walang pagdadalawang isip siyang tumakbo palayo sa Harimondon. Nagmamadali siyang lumusot sa makakapal na halaman. Nadapa at nasugatan ang kanyang mga tuhod sa mga matutulis na bato at ugat ng puno. Nanginginig ang kanyang katawan. Nangingilid ang luha sa takot. Hanggang sa naramdaman ni Atong ang malamig at matatalim na kuko ng Harimondon na humawak sa kanyang balikat. Isang nakapangingilabot na hapdi ang lumukob sa kanyang katawan, kasabay ng makapanindig balahibong halakhak ng halimaw, at sa isang iglap ay sinakmal siya ng Harimondon sa batok niya. Napabalikwas si Atong nang magising siya sa panaginip na yon. Agad siyang lumingalinga upang masiguro na nasa loob siya ng kanilang kubo. Nang masiguro niya na panaginip lang ang lahat, ay hindi pa rin nawala ang takot niya. Bumalik sa pagkakahiga si Atong. Pilit niyang pinakalma ang sarili, ngunit hindi maalis sa kanyang isipan ang larawan ng Harimondon na nasa kanyang panaginip. Para bang hindi lang yun isang pangkaraniwang bangungot, at nagkaroon siya ng pakiramdam na baka yun ay isang babala. Kinaumagahan, habang nasa harap si Atong ng kanilang maliit na hapagkainan, ay nakatulala siya habang nasa harapan niya ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may nilagang itlog. At tuloy niyang iniisip ang napakasamang panaginip niya nung nakaraang gabi.
Lingid sa kaalaman ni Atong, ay kanina pa pala nakatingin si Lolo Manuel sa kanya. Atong iho, bakit parang ang tahimik mo na naman? Iniisip mo pa rin ba na baka ikaw ang napili kagabi? Hindi ko naman po iniisip yun, Lolo. Pero, nanaginip po kasi ako kagabi. Nandun daw po ako sa gubat at hinabol po ako ng harimo doon. Nahuli niya po ako tapos Lo, pinatay niya po ako. Aba iho naman, ikaw na rin mismo nagsabi. Panaginip lang yun. Hindi yun mangyayari sa totoong buhay. Hindi ba sabi ko sa'yo, ang panaginip ay kabaligtaran ng mangyayari sa realidad? Alam mo namang kung ano madalas mong iniisip bago matulog, ay madadala mo yon sa iyong panaginip. Pero Lolo, iba po yung pakiramdam ko sa panaginip ko po na yun. Para po siya totoo. Nung sinakmal po ako sa batok ng harimo doon, naramdaman ko po yun kahit nagising na ako. Lolo Manuel, natatakot po ako. Napabuntong hininga si Lolo Manuel sa kamarahang umiling. Tulad ng sinabi ko sa iyo, Apo, masamang panaginip lang yon. Masyado ka kasing nag-iisip tungkol sa pagpili ni Kapitan Umpong. Sinasabi ko na nga be, kaya dapat hindi mo na iniintindi mga ganyang bagay. Tignan mo, natatakot ka na naman ngayon. Ewan ko po, Lolo. Pero hindi ko po maiwasang matakot dahil po sa panaginip na yon. Hindi ka dapat matakot. Sigurado kung hindi ikaw ang napili nila kagabi, makikita mo sa mga susunod na araw ay malalaman na natin kung sino ang batang iaalay sa harimo doon. At sigurado ko na hindi ikaw yun, Apo. Kaya sige na, kumain ka na ng kumain. Hindi na masarap ang lugaw kapag malamig na. Nagpatuloy na si Lolo Manuel sa pagkain ng lugaw, pero si Atong ay halos hindi pa rin makakain. Dinampot niya ang kutsara, pero tinignan niya lang yon dahil patuloy siyang binabagabag ng kanyang panaginip tungkol sa harimo doon. Sa mga lumipas na araw, ay dama ni Atong na puno ng takot at kaba ang lahat ng tao sa baryo nila. Hanggang isang umaga, kumalat na ang balita na magkakaroon ng pagpupulong sa plaza sa pangunguna mismo ni Kapitan Umpong. Habang nag-aalmusal, narinig ni na Atong at Lolo Manuel ang usapan mula sa ilang dumaraang kapitbahay. Mukhang malalaman na natin ngayon kung sino ang napili na iaalay sa harimo doon. Pupunta po ba tayo ron, Lolo? Oo, Atong. Mas mabuting nandun tayo nang marinig natin mismo kung sino ang iaalay. Sige po, pero tapusin po muna natin tong pagkain natin. Pagkatapos nilang kumain, agad silang nagtungo sa plaza. Nang dumating sina Atong at Lolo Manuel doon, ay puno na ng tao ang paligid. Ang mga mukha ng mga magulang ay bakas ang kaba at takot, habang ang ibang nakatatanda naman ay tahimik lang na tila tanggap na ang anumang desisyon na nagawa ni Kapitan Umpong. Sa unahan ay nakatayo roon si Kapitan Umpong sa isang maliit na entablado, kasama ang ilan pang matatanda at may katungkulan sa baryo. Tumahimik ang lahat nang magsimula ng magsalita si Kapitan Umpong. Mga kanayon, alam kong mahirap ang ganitong klaseng desisyon. Pero kagaya na nakasanayan natin, kailangan nating gawin ito para sa kapayapaan ng ating baryo at ng mas nakararami. Matapos ang masusing pagpili, ang mga matatanda at ang may mga katungkulan ay nagkasundo na sa batang iaalay sa harimo doon sa darating na pagbilog ng buwan. Nanatiling tahimik ang lahat. Naramdaman ni Atong ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang balat. Pero hindi yun ang dahilan ng kilabot na lumukob sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero habang nakikinig siya, ay naging mabigat ang kanyang dibdib.
Nalulungkot man ako sa desisyong ito. Pero alam nating ito ang tanging paraan upang mapanatili ang ating kaligtasan. Gaya ng dati, ang pamilya ng batang iaalay ay makatatanggap ng pinansyal na tulong mula sa ating bondo bilang bahagi ng ating pakikiramay sa kanila. Mamayang gabi, personal kong pupuntaan ng bahay ng batang napili upang kausapin siya at ang kanyang pamilya. Alam kong mahirap intindihin ito, pero sana'y maintindihan niyong muli para sa kinabukasan at kaligtasan ng mas nakararami. Tapos na ang ating pagpupulong at maaari na kayong makauwi sa inyong mga tahanan. Matapos magsalitahan ni Kapitan Umpong, ay isa-isa nang nag-aalisan ang mga tao sa plaza. Ang ilan ay nag-usap-usap ng pabulong at ang iba naman ay mabilis na umuwi na tila nais takasan ang mabigat na katotohanang may isang buhay na naman ang mawawala. Ngunit si Atong ay nanatiling nakatayo. Nakatingin siya sa kawalan. Hindi siya makagalaw at makapagsalita. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang iniisip kung sino ang batang napiling ialay para sa Harimudon. Naramdaman niya ang bahagyang pagtapik ni Lolo Manuel sa kanyang balikat. Halika na, Atong, at marami pa tayong kailangang gawin sa bahay. Marahang tumango si Atong at saka sumabay sa paglalakad sa kanyang lolo. Tahimik lang siya habang tinatahak nila ang daan pauwi. Habang naglalakad ay binasag ni Lolo Manuel ang katahimikan. Sino man ang batang napili, sana ay maiisip niya na ang gagawin niya ay isang pagsasakripisyo at kabayanihan. Gaya ng mga nauna, ay habang buhay siyang maaalala ng mga tao sa baryong ito. Pero Lo, parang ang dali-dali lang po sabihin yan. Pero ang katotohanan, napakasakit po nun para sa batang iaalay at dun po sa pamilya niya. Hindi po patas. Isa pa po, kahit po sabihin na makatatanggap na malaking halaga ang pamilya ng bata, wala pa rin katumbas na halaga ang buhay niya. Paano kung may mga pangarap po siya, Lo? Paano po kung hindi po niya gustong mamatay? Hindi sumagot si Lolo Manuel. Nakatungo lang ito habang naglalakad. Alam ni Atong na hindi yun simpleng bagay na masasagot ng kahit na sino. Tahimik na silang dalawa hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Pagsapit ng gabi ay tinulungan ni Atong si Lolo Manuel na maghanda ng kanilang hapunan. Matapos na maihain ang sinigang na bangus ay umupo na sila at nagsimulang kumain. Hindi nagtagal ay napahinto sila sa pagkain nang makarinig sila ng pagkatok sa pinto. Nagkatinginan sina Atong at Lolo Manuel. Aba, sino kaya yon? Wala naman akong inaasahang bisita ngayong gabi. Hindi ko po alam, Lo. Baka may magpapagamot po sa inyo. Ako na po magbubukas ng pinto. Kumain na lang po kayo riyan. Agad na tumayo si Atong at lumapit sa pintuan. Inalis niya ang kandado at saka yun binuksan. Bahagyan ng laki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang nakatayo sa labas. Yun ay walang iba kundi si Kapitan Umpong. Seryoso ang mukha nito at tila nag-aalinlangan kung magsasalita o hindi. Magandang gabi, Atong. Maaari ba akong pumasok? Sige po, Kapitan. Pasok po kayo. Nag-aalangan man, tumabi si Atong at hinayaang pumasok ang kapitan. Sumunod siya rito at agad na napansin ni Lolo Manuel ang kanilang panauhin. Tumayo ang matanda at hinarap si Kapitan Umpong. Kapitan, abay anong ginagawa niyo rito? Akala ko pa ngayong gabi kayo pupunta sa bahay ng pamilya ng batang napili na iaalay. Di agad sumagot si Kapitan Umpong. Tumitig lang ito kay Atong. Pagkatapos ay kay Lolo Manuel. Nagkatinginan silang maglolo na parehas may kaba sa muka.
Unti-unting lumapit si Atong kay Lolo Manuel. Inakbayan siya ng kanyang lolo at pinisil ang kanyang balikat na para bang sinasabi nito na magiging maayos ang lahat. Kapitan, nakapunta na ba kayo sa bahay ng batang napili? Tahimik lang si Kapitan Ompong. Dahil sa pananahimik nito, ay unti-unti nang nakumpirma sa isip nila Atong ang dahilan kung bakit ito naroon sa kanilang bahay. Sandali lang. Kapitan, hindi naman siguro si Atong ang napili, hindi ba? Huminga lang ng malalim si Kapitan Ompong. Bumuka ang bibig nito pero walang salitang lumabas mula roon. Diretsuhin mo na kami, Kapitan. Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Si Atong nga ba? Si Atong ba ang napiling ialay sa hari mo doon? Ikinalulungkot ko, Lolo Manuel. Pero si Atong nga ang susunod na alay sa hari mo doon. Nang marinig yun ni Atong, ay napayakap siya kay Lolo Manuel. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak ni Lolo Manuel sa balikat ni Atong na para bang pinoprotektahan siya laban sa hatol ng buong baryo. Sandali lang. Ang akala ko ba hindi mo hahayaan na ialay si Atong sa hari mo doon? Magdodosi na siya sa susunod na taon, Kapitan. Bakit hindi niyo na lang siya hayaang makawala sa edad na mga pwedeng ialay sa aswang na yon? Lolo Manuel, huminahon kayo. Sinubukan kong pigilan sila. Pinilit kong kausapin sila. Pero wala ko nagawa. Ito ang desisyon ng nakararami. Wala kang nagawa o hindi ka lang talaga gumawa ng paraan? Alam mong hindi ganun kadali ang sitwasyon ko. Oo, ako ang kapitan ng baryo na ito. Pero kailangan ko pa rin ikonsidera ang desisyon ng matatanda at ibang may katungkulan. Oo, alam kong hindi madali. Pero hindi ibig sabihin nun na basta ka nalang papayag sa gusto nila. Wala kang isang salita. Buhay ng apo ko ang ilalagay mo sa kamatayan. Hindi natin to ginusto. Pero ano bang kaibahan ng buhay ni Atong sa ibang bata rito sa ating baryo? Sige nga. Masakit ito para sa akin. Pero kailangan nating gawin ito para sa kaligtasan ng lahat. Pasensya na talaga. Pero wala na akong magagawa pa ron, Lolo Manuel. Kung wala kang magagawa, pues ako meron. Sa tingin mo ba, ay basta na lang akong papayag na ialay niyo si Atong doon sa hari mo doon? Lumayas ka na, Kapitan! Lumayas ka! Bago pa magdilim ang paningin ko at hindi kita matadya. Pero Lolo Manuel, sabi ng lumayas ka na! Layas! Itinulak ni Lolo Manuel si Kapitan Umpong. Napaatras ito at muntik pang matumba. Saglit na napahinto si Kapitan Umpong at hindi nagtagal ay napailing ito bago tuluyang tumalikod at lumabas ng kubo. Nanatiling nakatayo si Lolo Manuel at si Atong. Parehas silang hindi makapaniwala sa nangyari. Lolo, ayoko pa pong mamatay. Hindi ka mamamatay, Atong. Hindi kita pababayaan na po. Mahigpit na niyakap ni Lolo Manuel si Atong. Pero kahit nasa bisig siya ng lolo niya, hindi pa rin nawala ang takot sa kanyang puso. Alam niyang hindi pa rin natatapos ang lahat ng unos sa buhay nila na nagsimula ng gabing yun. Nang wala na si Kapitan Umpong, ay hindi na napigilan pa ni Atong ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nagsimula siyang manginig at kahit na anong pigil niya ay bumigay na ang kanyang damdamin. Napahagulgul siya habang mahigpit na nakakapit sa bisig ng kanyang lolo. Lolo, natatakot po ako. Ayoko pong maging alay. Ayoko pa pong mamatay. Sinasabi ko na nga po, isang pangitain po ang panaginip ko na pinatay ako ng hari mo doon. Huwag kang matakot, Apo. Hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaan na ialay ka nila sa hari mo doon. Pero Lolo, lahat po na napiling bata ay naialay sa hari mo doon at walang nagawa ang pamilya nila. Wala pong kahit isa ang nakaligtas. Hindi, Atong.
Hindi na ako makapapayag na muling may mag-aalay ng buhay para sa hayop na harimudon na yon. Lalong napahagulgol si Atong. Pakiramdam niya ay walang kahit na anong salita ang makakapagpagaan ng nararamdaman niya. Pero Lolo, paano po natin sila mapipigilan? Sila po ang batas sa baryo na ito. Gagawa ko ng paraan, Atong. Gagawa tayo ng paraan. Anong paraan po, Lolo? Hindi ko pa alam sa ngayon. Pero hindi ko hahayaan na mangyari ang gusto nila, Atong. Napatitig si Atong sa kanyang lolo. Dati, kapag sinasabi ng matanda na gagawa ito ng paraan, kapag meron silang problema, ay agad siyang kumakalma. Pero nang sandaling yun, kahit na anong pilit niyang hanapin ang kapayapaan sa mga salita nito, ay hindi niya magawa-gawa. Bakas sa mukha ng kanyang lolo Manuel ang matinding paninindigan na hindi ito papayag na ialay si Atong sa harimundon. Muli ay mahigpit siyang niyakap ng matanda. Naramdaman ni Atong ang malakas na tibok ng puso ni Lolo Manuel na indikasyon na maging ito ay natatakot kagaya niya. Matamang nag-isip si Lolo Manuel kung ano ang dapat nilang gawin, hanggang sa naisip ni Lolo Manuel na umalis na lang sila sa kanilang baryo. Tahimik silang naghanda ng kanilang mga gamit. Naglagay sila ng ilang pirasong damit sa isang bag. Hindi na nila inalala kung saan sila pupunta. Ang mahalaga ay makalayo at makaalis sila sa baryo na yon. Madaling araw na nang magpasya silang umalis. Ngunit bago pa man sila makalabas ng kanilang bakuran, ay hinarang na sila ng 5 tanod na may dalang tungkod na pamalo. Pinalibutan sila ng mga yon at sinabi ng isa na hindi sila maaaring umalis. Walang nagawa si Lolo Manuel kundi ibalik si Atong sa loob ng kanilang bahay. Sa mga sumunod na araw ay hindi na sila pinayagang lumabas. May mga nakabantay sa kanila araw at gabi. May nagdadala sa kanila ng pagkain tuwing umaga at hapon. Unti-unti, tinanggap na ni Atong ang kanyang kapalaran. Hindi na siya umiiyak sa gabi. Hindi na rin siya nagtatanong kung bakit siya pa ang napili. Sa halip, nakaupo na lang siya sa tabi ng bintana at nakatitig sa gubat kung saan nakatira ang halimaw na harimudon. Pero si Lolo Manuel ay hindi sumuko. Nakita ni Atong kung paano nagdarasal ang matanda tuwing gabi at kung paano ito umaasa na meron pang paraan para makaligtas si Atong sa bingit ng kamatayan. Tuwing gabi ay unti-unting nabubuo ang buwan at sa bawat paglakas ng liwanag nun ay alam ni Atong na nalalapit na rin ang kanyang kamatayan. Hanggang sa dumating na ang gabing kinatatakutan ni Atong at Lolo Manuel. Tuluyan nang naging bilog ang buwan at yun na ang pangatlong pagbilog ng buwan sa taon na yun. Sa loob ng kubo ay tahimik na nakaupo si Atong sa papag. Nanginginig siya habang nakatitig sa labas ng bintana. Lolo, bilog na po ang buwan. Tumayo si Lolo Manuel at lumapit sa kanya at tinapik siya sa balikat. Huwag kang matakot, Apo. Hindi ako papayag na kunin kanila. Ngunit bago pa makasagot si Atong, ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang ilang tanod kasama si Kapitan Umpong. Matigas ang kanilang muka at kita sa kanilang mga mata na wala na silang balak makipag-usap ng maayos. Lolo Manuel, kukunin na namin si Atong ngayon. Oras na para sa pag-aalay sa harimudon. Hindi niyo makukuha ang apo ko. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng aking bangkay. Lolo Manuel, makakatanggap ka ng pera kapalit ng buhay ni Atong. Malaking halaga yon. Isa pa, alam mong ito na ang tradisyon dito sa ating baryo. Isipin mo na lang, maililigtas ni Atong ang buhay ng buong baryo sa loob ng 1 taon mula sa galit ng harimudon. Wala akong pakialam sa pera at sa galit ng harimudon na yon. Buhay ng apo ko ang pinag-uusapan natin dito. Huwag mo nang gawing mahirap ito para sa ating lahat, Lolo Manuel.
Alam mo namang hindi na natin mababago ang desisyon. Bakit hindi na lang kayo ang ialay sa hari mo doon? Mga hayop kayo! Mga demonyo kayo! Mabilis na sumenya si Kapitan Umpong sa mga tanod. Agad na lumapit ang dalawang tanod at hinawakan ang braso ni Lolo Manuel. Pero nagpumiglas ito. Hindi niyo siya makukuha! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Lolo! Lolo, tulungan niyo ako, Lolo! Lolo, tulungan niyo ako! Nang makita ng isang tanod na patuloy ang paglaban ng matanda, mabilis itong humugot ng matigas na tungkod at hinataw sa ulo ni Lolo Manuel. Bumagsak ang matanda sa sahig habang mahigpit pa ring nakakapit ito kay Atong. Nabitiwan nito si Atong nang hilahin ng mga tanod. Lolo Manuel! Bakit niyo siya sinaktan? Mga walang iya kayo! Mga wala kayong puso! Bitiwan niyo ako! Lolo Manuel! Hawak ang dugo ang ulo. Pilit na gumapang si Lolo Manuel papunta kay Atong. Ngunit hinila na ng mga tanod si Atong palabas ng kubo. Lolo! Ayokong sumama sa inyo! Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Atong apo! Pakawalan niyo ang apo ko! Mga wala kayong puso! Mga walang kaluluwa! Habang inilalayo si Atong sa kubo, ay dinig na dinig niya pa rin ang sigaw ni Lolo Manuel. Wala na siyang nagawa sa lakas ng mga tanod. Kahit na anong pagpupumiglas ang gawin niya, ay hindi pa rin niya magawang makawala sa pagkakakapit ng mga yon sa kanyang magkabila ang braso. Makalipas ang ilang sandali, ay patuloy pa rin ang malalaking hakbang ng mga tanod habang hila si Atong papasok sa madilim na gubat. Nagpumiglas pa rin si Atong, pero kahit na anong gawin niya, wala siyang lakas para lumaban. Ang mga mata niya ay puno na ng takot habang pinagmamasdan ang mga taong nakasunod sa kanila. Yun ay ang mga taga-baryo nila na walang magawa kundi panoorin ang kanyang paghatid sa tiyak na kamatayan. Sa unahan, tahimik lang na naglalakad si Kapitan Umpong at walang kahit na anong bakas ng pagsisisi sa mukha nito. Kapitan, parang awa niyo na po. Ayoko pa pong mamatay. Hindi sumagot si Kapitan Umpong, ni hindi man lang siya nilingon nito. Kapitan, tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na po, Kapitan. Patuloy lang sa paglalakad ang kapitan na parang hindi naririnig ang pagmamakaawa ni Atong. Hanggang sa makarating sila sa gitnang bahagi ng gubat, isang malaking puno ang naroon na isang matandang balete kung saan itinatali ang mga batang inaalay para sa harimudon. Tumigil ang mga tanod at agad na itinulak si Atong sa harapan ng puno. Wag po. Maawa po kayo sa akin. Ayoko pa pong mamatay. Maawa po kayo. Hindi siya pinakinggan ng mga tanod. Agad na naglabas ang isang tanod ng lubid at itinali siya sa puno ng balete. Kapitan! Kapitan, tulungan niyo po ako! Tulungan niyo po ako, Kapitan! Nagmamakaawa po ako! Ayoko pa pong mamatay! Wala nang silbi ang pagmamakaawa mo, Atong. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. At pwede ba? Tumahimik ka na dahil kanina pa ako naririndi sa kakasigaw mo. Hanggang sa biglang dumating si Lolo Manuel. Hinawi nito ang mga tao. Kahit dumudugo ang ulo nito, ay hindi yun naging hadlang upang subukan pa rin itong iligtas si Atong. Sinubukan itong lumapit kay Atong, pero agad itong pinigilan ng mga tanod. Kapitan, maawa ka. Huwag mong gawin ito. Hindi mo kailangan ialay ang aking apo. Hindi ito pinansin ni Kapitan Umpong. Tahimik itong tumayo sa harapan ng balete at tumingin sa paligid. Naramdaman ni Atong ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang muka at katawan. Lolo! Lolo, tulungan niyo po ako! Ayoko pong mamatay, Lolo! Kapitan, maawa ka naman.
Kahit ako na lang ang gawin yung alay. Huwag na ang aking apo. Hindi tatanggapin ng Harimudon na matandang kagaya mo, Lolo Manuel. Huwag kang ambisyoso. Itinaas ni Kapitan Ompong ang kanyang kamay at sumigaw. Harimudon! Nandito na ang alay namin para sa iyo. Buong puso kong ibinibigay sa iyo ang batang ito. Magpakasasa ka sa kanyang sariwang laman at dugo. Tumahimik ang lahat. Ilang segundo lang ang lumipas hanggang sa narinig na nila ang isang nakakatakot na pag-angin mula sa kung saang parte ng kagubatan. Isang malalim, nakakakilabot na tunog na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Nanginig si Atong. Tumigil siya sa kanyang pag-iyak, ngunit mas lalong tumindi ang kanyang takot na nararamdaman. Humarap si Kapitan Ompong sa mga tao at tumango. Umalis na tayo. Paparating na ang Harimudon. Sandali! Huwag niyo akong iwan! Lolo, tulungan niyo ako, Lolo! Tulungan niyo ako! Atong apo! Sinubukan pa rin ni Lolo Manuel na kumawala sa pagkakahawak ng mga tanod, pero mahigpit ang kapit ng mga ito sa matanda. Hinila ng mga yon si Lolo Manuel palayo kay Atong na umiiyak at nagpupumilit kumawala sa pagkakatali. Lolo! Huwag niyo po akong iwan! Lolo, ayoko po pong mamatay! Ayoko po maging alay sa Harimudon, Lolo! Walang nagawa si Lolo Manuel kundi panoorin si Atong habang palapit ang mabibigat na yabag ng kung anumang halimaw na paparating mula sa kadiliman. Hindi nagtagal ay nilamon na ng katahimikan ng paligid ni Atong nang mawala na ang lahat ng tao na kanina ay naroon. Maya-maya lang ay nagsimula na siyang makarinig ng kaluskos sa paligid na nagpapitlag sa kanya. Bawat kaluskos ng dahon, bawat mahihinang yabag ng kung anumang nilalang sa dilim ay parang babala ng kanyang tiyak na kamatayan. Ang kanyang muka ay puno ng luha at pawis. Diyos ko, maawa po kayo sa akin. Huwag niyo po akong pabayaan. Naramdaman ni Atong na bahagyang uminit ang hangin at mas bumigat ang kanyang paghinga. Hanggang sa narinig niya ang malalim at mabagsik na pag-angin mula sa kung saan. Sigurado siya na parating na ang Harimudon upang patayin siya at kainin. Kahit alam ni Atong na imposible, ay pinilit pa rin niyang makawala sa pagkakatali. Habang ginagawa niya yon, ay nagulat siya nang isang liwanag ang lumitaw sa harapan niya. Isang malamlam, ngunit maningning na liwanag na tila sumasayaw sa hangin. Sa una, akala niya ay namamalikmata lamang siya o baka epekto lamang yun ng takot at pagod niya. Pero hindi. Mula sa liwanag na yon, unti-unting lumitaw ang isang napakagandang babae. Maputing-maputi ang balat nito at mahaba ang buhok nito na kulay pilak na sumasayaw pa sa hangin. Nakasuot ito ng isang manipis at puting damit na kumikislap-kislap na parang hinabi mula sa mga bituin sa langit. Ang mga mata nito ay bughaw at ang presensya nito ay nagdadala ng hindi maipaliwanag na kapayapaan sa puso ni Atong. Hindi nakapagsalita si Atong. Napanganga na lang siya habang nakatingin sa mahiwagang babae na tila lumulutang sa ere. Dahan-dahang lumapit ang babae kay Atong. Hindi yun naglalakad, kundi lumulutang sa hangin. Inilahad nito ang isang kamay at sa isang iglap ay biglang lumuwag ang lubid na nakagapos kay Atong hanggang sa malaglag yun sa lupa. Napaluhod si Atong sa lupa habang hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Sino po kayo? Hindi sumagot ang babae at sa halip ay inilihad nito ang isa nitong kamay kay Atong. Para bang may mahiwagang puwersang humila sa kanya upang tanggapin ang kamay ng babae. Ngunit ang pakiramdam ni Atong ng sandaling yun ay nananaginip lamang siya. Nang dumampi ang kamay ni Atong sa kamay ng babae,
ay isang malakas na bugso ng hangin ang pumalibot sa kanila at biglang nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Maging ang takot niya ay nawala at bago pa niya namalayan, tinangay na siya ng babae palayo sa bahagi na yun ng kagubatan. Mabilis silang nakalayo sa lugar kung saan dapat siya kukunin ng Harimudon upang maging alay. Hindi nagtagal ay huminto na sina Atong at ang mahiwagang babae sa isang parte ng kagubatan kung saan may malapit na sapa na ang tubig ay kumikislap sa liwanag ng napakaraming alitaptap. Hindi pa rin makapaniwala si Atong. Kanina lamang ay nakatali siya sa isang puno at naghihintay ng kanyang kamatayan. Maraming salamat po sa inyo. Kung sino man po kayo, salamat po sa pagkakasagip sa akin. Pinagmasdan ni Atong ang mahiwagang babae. Tahimik itong nakatayo sa harapan niya habang pinagmamasdan siya. Pero, nananaginip lang po ba ako? O baka naman, guni-guni ko lang po ang lahat ng ito? Hindi ka nananaginip, Atong. Totoo ang lahat ng ito. Nagtaka si Atong dahil narinig niyang nagsalita ang babae pero hindi bumubuka o gumagalaw man lang ang bibig nito. Napaatras siya ng bahagya. Teka, sino po ba talaga kayo? Ako si Liway, at ako ay isang diwata sa kagubatan ito. Ano? Diwata? Hindi naman totoo mga diwata eh. Nananaginip nga lang ako. Pinilig ni Atong ang kanyang ulo, saka pinisil ang sarili niyang braso, ngunit hindi siya nagising. Bigla niyang sinampal ng malakas ang sariling pisngi. Napapikit siya saglit sa sakit, pero nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay naroon pa rin si Liway. Nakatayo pa rin ito at nakatingin sa kanya, habang may banayad na ngiti. Teka, naku po, totoo nga. Hindi nga ako nananaginip. Pero, mahal na diwata, bakit niyo po ako iniligtas sa Harimudon? Anong gagawin niyo po sa akin? Hindi mo ako kailangan katakutan, Atong. Wala akong gagawing masama sa'yo. Opo, naniniwala po ako sa inyo. Totoo po kayo. Isa po kayong diwata. Totoo po ang lahat ng ito. Pero, yun nga po, bakit niyo po ako iniligtas? Iniligtas kita dahil pagod na akong manood na lamang. Paulit-ulit, taon-taon, ang mga inosenteng bata ay inaalay sa halimaw na yun. Lahat ng yun ay aking nasaksihan at hindi ko na kayang manahimik na lang habang buhay. Kailangan may gawin na ako. Kailangan kumilos na ako. Napalunok si Atong. Hindi pa rin siya makapaniwala na may isang tulad ni Liway na sa kabila ng pagiging isa nitong nilalang na hindi kabilang sa mundo ng mga tao, ay meron pa rin itong malasakit sa kanila. Kung ganon, lalabanan niyo po ang Harimudon? Papatayin niyo po siya? Labag sa batas ng aming lahi ang makialam sa problema ng mga mortal. Ang ginawa kong pagligtas sa'yo ay ang tanging tulong na magagawa ko sa'yo. Ngunit ang patayin ng Harimudon, isang malaking pagsuway yun. Kakailanganin kong gumamit ng malakas na kapangyarihan upang matalo ang Harimudon. Kapag ginawa ko yun, malalaman na mas nakatataas na mga diwata ang ginawa ko. At Jack, naparurusahan nila ako. Napabuntong hininga si Atong. Naintindihan niya ang sitwasyon ni Liway, pero hindi niya mapigilang makaramdam ng panghihinayang. Ibig sabihin po, mahal na diwata, ang pagliligtas niyo lang po sa akin ang kaya niyong gawin? Kung ganun po, magpapatuloy pa rin po ang tradisyon kahit nakaligtas ako. Sa susunod na taon ay may bata na naman pong iaalay sa Harimudon. At dahil walang nakuwang alay ang Harimudon ngayong taon, ay 1 taon siyang sasalakay sa aming baryo. Marami na naman pong mamamatay ng dahil sa alimaw na yon. Huwag kang mag-alala, Atong, dahil hindi ko hahayaan na
na muling manalasa ang Harimudon sa inyong baryo. Tutulungan kita. Tutulungan ko kayo. Kaya kita iniligtas ay dahil sa bagay na yon. Pero akala ko po ba ay hindi mo pwedeng labanan ng Harimudon dahil mapaparusahan ka? Hindi ako ang lalaban sa Harimudon, Atong. Ikaw ang haharap sa kanya at tatapos sa kanyang kasamaan. Napaatras si Atong dahil sa sinabi ng mahiwagang diwata. Napaturo siya sa sarili na tila hindi makapaniwala sa narinig. Teka, ako po? Paanong ako? Bata lang po ako. Hindi ko kaya lumaban sa Harimudon. Sandali, nagbibiro lang po kayo, di ba? Isa pa, ang sabi po ni Lolo Manuel, maraming nagtangkang labanan ng Harimudon, pero lahat po sila namatay. Tapos ako na isa lang bata, ang sasabihin nyo na lalaban dun sa Harimudon? Makbang si Liway palapit kay Atong. Marahan itong itinaas ang isang kamay at inilantad ang palad. Mula roon, unti-unting lumitaw ang isang maliit na singsing na may puting batong kumikislap sa gitna. Namamanghang tinignan yun ni Atong. Napako ang tingin ni Atong sa singsing at naramdaman niyang may kakaibang lakas ang bagay na yun. Huwag kang mag-alala, Atong. Dahil hindi kita hahayaang lumaban nang wala kang sapat na sandata. Hindi ko hahayaan na masayang ang pagliligtas na ginawa ko sa iyo kanina. Ano po ang singsing na yan? Ito ang mutya ng buwan. Sa oras na isuot mo ito, magtataglay ka ng kakayahan at kapangyarihan na wala ang kahit na sinong tao. Lahat ng sandatang hawakan mo ay magiging epektibo sa pakikipaglaban mo sa Harimudon. Magkakaroon ka rin ng pambihirang lakas at bilis. At higit sa lahat, mas lalakas ang kapangyarihan ng mutya kapag binugabuan. Natigilan si Atong at bumalik ang bigat ng kanyang dibdib sa biglaang responsibilidad na ipinapataw sa kanya ni Liway. Hindi niya alam kung kaya ba niyang tanggapin yon, ngunit agad na bumalik sa isip niya si Lolo Manuel at ang mga tao sa kanilang baryo, lalo na ang mga batang katulad niya na taon-taon ay takot na takot dahil baka sila ang susunod na ialay sa Harimudon. Napatingin siya kay Liway, halatang nag-aalinlangan pa rin. Nasisiguro kong babalik ang Harimudon sa baryo namin dahil wala siyang nakuwang alay ngayong taon, mahal na diwatang Liway. Nanganganib din po ang buhay ng Lolo Manuel ko. Kung ganon, anong desisyon mo, Atong? Wala na po akong magagawa. Tinatanggap ko na po ang mutya ng buwan. Magaling. Tama ang iyong desisyon, Atong. Wala akong ibang dasal kung hindi ang iyong tagumpay. Inabot ni Liway ang singsing kay Atong at nang nasa palad niya na yon, ay matiin niya yung tinignan bago niya isinuot sa kanyang kanang palasingsingang daliri. Kahit paano ay nagkaroon si Atong ng pag-asa na magkakaroon na ng katapusan ang takot ng mga tao sa baryo nila at wala ng inosenteng buhay ang kailangan magsakripisyo para sa kapayapaan. Simula ng gabing yon ay natagpuan ni Atong sa loob ng gubat ang kanyang pansamantalang tahanan sa loob ng isang kuweba na nakatago sa likod ng makakapal na mga halaman. Si Liway ang naghanda ng lugar na yon para sa kanya. May banig na gawa sa mga dahon, mainit na apoy na hindi nauubos, at malinis na tubig na dumadaloy mula sa maliit na batis sa loob ng kuweba. Bawat umaga, bago pa man sumikat ang araw, ay gising na si Atong. Kumakain siya ng mga prutas na inihahatid ni Liway. Nagsimula ang pagsasanay ni Atong sa pagsikat ng araw. Tinuturuan siya ni Liway kung paano gamitin ng maayos ang mutya ng buwan. Una, natutong lumundag si Atong ng mas mataas at mas malayo kaysa sa normal na tao. Natutunan din niyang tumakbo ng napakabilis. Sa simula,
Madalas siyang madapa at matisod, ngunit sa bawat pagkakamali, bumabangon siya at hindi siya sumusuko. Sa tanghali naman, sinasanay siya ni Liway sa pakikipaglaban. Natutunan niyang gamitin ang kanyang bagong lakas at bilis para maiwasan ang mga pag-atake na ibinabato sa kanya. Kahit pagod na, ay hindi siya tumigil hanggang hindi niya napeperpekto ang mga galaw na itinuturo sa kanya ng diwatang si Liway. Sa bawat araw na lumilipas, ay lumalakas at bumibilis si Atong. Ang dating payat na batang takot ay tila naging isang malakas na mandirigma. Sa kanyang mga mata ay may nagniningning na determinasyon, isang pangako sa kanyang sarili na wawakasan niya ang paghahari ng Harimudon sa kanilang baryo. At bago matulog si Atong, ay tinitignan niya ang mutya ng buwan. Alam niyang darating ang araw na haharapin niya ang Harimudon at sinisiguro niya na kapag nangyari yon, ay tatapusin niya na ang takot ng mga tao na dulot ng Harimudon. Isang umaga, gaya ng nakasanayan, ay maagang nagising si Atong sa loob ng kuweba. Bumangon siya mula sa banig na dahon at agad niyang napansin ang mga prutas at isang buko na nakalagay sa tabi niya. Sa tabi ng mga prutas ay may isang patalim. Kinuha niya yon at ginamit upang buksan ang buko. Agad niyang ininom ang malamig at matamis nitong tubig. Kumuha siya ng ilang piraso ng prutas upang kainin. Alam niyang kailangan niya ng lakas para sa araw na yon. Matapos kumain, tumayo si Atong, lumabas siya ng kuweba at nagsimulang magsanay. Hawak niya ang isang matibay na kahoy at pinaikot niya yon sa hangin. Tumakbo siya ng mabilis sa paligid ng kuweba, tumalon sa mga batuhan at paulit-ulit na inatake ang isang punong kahoy bilang pagsasanay. Maya-maya pa, may naramdaman siyang presensya sa kanyang paligid. Napahinto siya at napalingon. Nakita niya ang diwatang si Liway na papalapit sa kanya. Agad na napansin ni Atong ang lungkot sa mukha ng diwata. Kaya naman, agad niya itong nilapitan. Magandang umaga po, mahal na diwatang Liway. Ikinalulungkot ko, Atong. Nagsimula nang umatake ang Harimudon sa inyong baryo kagabi. Ano? Ano po nangyari sa pagsalakay ng Harimudon? Ikinalulungkot ko, pero may mga nasugatan at may mga namatay. Si Lolo Manuel po. Si Lolo Manuel po, kumusta po siya? Huwag kang mag-alala. Ligtas ang iyong lolo. Hindi siya nasaktan sa pag-atake kagabi. Napabuntong hininga si Atong at bahagyang nabawasan ang kanyang kaba. Ngunit ang galit sa kanyang puso ay hindi nawala. Kailangan ko nang harapin ng Harimudon bago pa nito tuluyang ubusin ang mga tao sa baryo. Ngunit hindi ka pa handa, Atong. Kung hindi mo maihahanda ang sarili mo ng sapat, baka ikaw rin ay mapahamak. Tumiim ang bagang ni Atong. Naintindihan niya ang sinabi ng diwata, pero alam niya na hindi siya makakapagsanay ng maayos kung iniisip niya ang kanyang Lolo Manuel. Napatingin siya kay Liway at isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kung ganun, mahal na diwatang Liway, pwede ko po bang isama rito sa gubat si Lolo para hindi ko na po siya kailangang alalahanin habang nagsasanay ako? Ari ang iyong sinabi. Kung makatutulong ito upang mas lalo ka makapagbigay ng atensyon sa iyong pagsasanay, ay gawin mo yon, Atong. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na diwatang Liway. Nang oras na yon, kahit paano, ay nabawasan na ang pangamba ni Atong. Naniniwala siya na mas makakapag-focus siya sa paghahanda na kanyang ginagawa para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay, kung sigurado siyang ligtas si Lolo Manuel. Pinagabihan ay lumabas si Atong mula sa kuweba. Mabilis siyang naglakad palabas ng gubat. Bawat takbang niya ay maingat upang hindi siya makalikha ng ingay. Hindi niya alam kung may nagmamanman sa kanya o kung nasa paligid lamang ang Harimudon.
Nang marating niya ang labas ng gubat, ay saglit siyang huminto at tumingin sa malayo. Naroon ang baryo nila. Tahimik at halos walang ilaw. Napansin niyang kahit hindi pa ganun kalalim ang gabi, ay sarado na ang lahat ng bahay. Wala ni isang tao ang nasa labas. Ang buong baryo ay parang isang lugar na inabandona ng pag-asa at nilamon ng takot. Lumingon-lingon muna si Atong sa paligid bago nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Malalim ang kaba sa kanyang dibdib habang papalapit sa kubo nilang maglolo. Nang marating niya yon, ay marahan siyang kumatok. Maya-maya pa ay unti-unting bumukas ang pinto. Sa liwanag ng gaserang nakasindi sa loob ay tumambad sa kanya si Lolo Manuel na namumugto ang mga mata. Ngunit nang masilayan siya nito ay biglang nanlaki ang mga mata ng matanda. Atong! Atong, ikaw ba yan, Apo? Opo, Lolo. Ako nga po ito. Abay, mabuti naman at nagparamdam ka na sa akin, Apo. Ilang gabi na ako nagdadasal na magpakita ka sa akin kahit na sa akin panaginip man lang. Lolo, ano po ba kayo? Hindi po ako multo. Buhay po ako. Pero sa loob na po tayo mag-usap at baka mamaya baka may makakita po sa atin dito sa labas. Nang pumasok si Atong sa loob ng kubo, ay nakita niya si Lolo Manuel na hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya hanggang sa isinarado niya ang pinto. Hindi makapaniwalang hinawakan ni Lolo Manuel ang mukha ni Atong na parang tinitiyak nito kung totoo bang buhay si Atong. Nang mapagtanto nito na hindi multo o imahinasyon si Atong, ay bumagsak ang mga luha nito. Biglang niyakap ni Lolo Manuel si Atong ng mahigpit. Naramdaman ni Atong ang labis na kasiyahan at pangungulila ng kanyang lolo. Diyos ko! Anong klaseng himala ba itong nangyayari ngayon? Akala ko'y wala ka na talaga, Apo. Akala ko'y iniwan mo na talaga ako. Salamat sa Diyos! Salamat, Panginoon ko! Ramdam na ramdam ni Atong ang panginginig ng matanda. Alam niya na inakala nitong patay na siya at alam niya ring maraming tanong ang kanyang lolo. Pero nang sandaling yon ay hinayaan muna niya itong ilabas ang lahat ng emosyon nito. Matapos kumalma ni Lolo Manuel ay naupo silang dalawa sa lumang bangkong kahoy na nasa tabi ng kanilang maliit na kubo. Lolo, alam ko pong mahirap paniwalaan. Pero meron pong isang nilalang na nagligtas sa akin nung gabi na inalay ako ni na Kapitan Sari mo doon. Isang diwata po ang tumulong sa akin, Lolo. Ang pangalan po niya ay Liway. Siya ang nagligtas sa akin mula sa hari mo doon. Abay, kung totoo man niya sinasabi mo, Apo, maraming salamat sa diwata na yon dahil hindi kanya hinayaang mamatay sa kamay ng hari mo doon. Kaya naman pala umatake na naman ang hari mo doon dito sa atin ay dahil wala siyang nakuwang alay nung gabing bilog ang buwan. Ang sabi nila, Kapitan, abay, hindi raw nila maintindihan kung bakit umatake pa rin ang hari mo doon dahil ang alam nila ay may naialay sila sa halimaw na yon. Lolo, yan din po ang dahilan kung bakit hindi pa ako pwede magpakita sa kanila. Hindi ako maaaring bumalik hanggat hindi ko pa natatapos ang misyon ko. Ano? Anong misyon ba sinasabi mo, Atong? Kailangan ko pong mapatay ang hari mo doon bago ako bumalik dito sa bahay natin. Ano ka mo? Anong ibig mong sabihin, Atong? Paano mo haharapin ang halimaw na yon? Abay, bata ka pa, Apo. Yung matatanda nga, sinubukang patayin ang hari mo doon. Ngunit hindi nagtagumpay. Ikaw pa kaya? Sa pagkakataon na yon, ay hindi na nagdalawang isip si Atong na ipakita kay Lolo Manuel ang suot niyang singsing na may kumikislap-kislap pang mutya. Lolo, hindi lang po ako basta iniligtas ni Liway. Dahil ang totoo po niyan, ibinigay din po niya sa akin ang mutya ng buwan. Ito pong suot kong singsing na ito, Lolo. Nagtataglay po ito ng mutya ng buwan. Ano ka mo? Anong mutya ng buwan? Ito pong singsing na suot ko, ito po. Ang mutya ng buwan
ang nagbibigay po sa akin ng kakaibang lakas at bilis na higit pa po sa isang pangkaraniwang tao. At mas lalakas pa po ako. Lalakas pa po ang kapangyarihan nitong mutya kapag bilog po ang buwan. Napapailing si Lolo Manuel. Ramdam ni Atong ang pagtutol nito sa kabila ng mga sinasabi niya. Atong, kahit may mutya ka, hindi ibig sabihin na kaya mo nang labanan ang Harimudon. Masyado siyang malakas, iho. Hindi siya isang pangkaraniwang aswang lamang. May dahilan kung bakit siya kinatatakutan at walang nakapapatay sa kanya. Hindi ko hahayaan na malagay ka na naman sa kapahamakan. Lolo, alam ko po kung gaano kalakas ang Harimudon. Pero hindi po ako basta-basta sasabak sa laban nang hindi handa. Mula po nang ibigay sa akin ng diwatang si Liway ang mutya, sinanay niya po ako. Sinanay ko rin po ang sarili ko. Marunong na po ako makipaglaban. Alam ko na rin gamitin ang kapangyarihan ng mutya ng buwan. Kaya kailangan niyo po akong pagkatiwalaan, Lolo. At habang nagsasanay po ako, gusto ko nasa ligtas po kayong lugar. Kaya gusto po kitang isama sa gubat, Lolo. Doon, hindi ka ba sasaktan ng Harimudon? Ngunit umiling si Lolo Manuel sa sinabi ni Atong. Hindi maaari, Apo. Hindi ako maaaring umalis sa baryo. Kaninang umaga lang, pinangunahan ko mga tao para lumaban sa Harimudon. Kung mawawala ako rito, abay paano sila? Hindi natin maaasahan sina Kapitan Umpong dahil wala silang ginagawa. Kung aalis ako rito, Apo, baka mawalan ng lakas ng loob ang mga tao at tuluyan na lang nilang hayaang umatake ang Harimudon. Lolo, gusto ko lang po na huwag ka pong mapahamak. Gusto ko rin na hindi ka mapahamak, Apo. Sabihin na nating pumapayag ako sa sinasabi mong pagharap mo sa Harimudon. Kaya pareho tayo may misyon, Apo. Ako, ipagtatanggol ko ang baryo sa paraang kaya ko. At ikaw naman, kung talagang meron kang mutya at sinasanay mo ang sarili mo, sana'y talagang matulungan ka ng mutya ng buwan upang mabatay ang halimaw na yon. Napayuko si Atong. Alam niyang wala na siyang magagawa para kumbinsihin si Lolo Manuel. Tulad niya, may sarili din itong laban. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, ay tumango siya. Naiintindihan na po kita, Lolo Manuel. Hindi ko na po kayo pipilitin na sumama pa sa akin. Pero mangako po kayo sa akin na magiging ligtas po kayo rito. Nangangako ko sa iyo, Atong. At ikaw rin, Apo. Kailangan mong mangako sa akin na pangangalagaan mo ang iyong sarili. Pangako po, Lolo. Hindi ko po hahayaan na masaktan ako ng Harimudon. Pero Lolo, kailangan ko na pong umalis. Bumakas ang lungkot sa mukha ng matandang lalaki, pero maya-maya rin ay ngumiti ito. Mag-iingat ka, Atong. Wala akong hangad kundi ang tagumpay mo. Dahil kapag napatay mo ang Harimudon, ay sigurado ko na mabubuhay na tayo ng normal dito sa ating baryo. Tumango si Atong. Muli niyang niyakap na mahigpit ang kanyang lolo. Maya-maya pa ay tumayo na siya at sinulyapan ang kabuuan ng kanilang kubo. Tahimik siyang nangako na hindi magtatagal ay makababalik din siya roon at hindi na nila kailangan maghiwalay ng kanyang Lolo Manuel. Marahang binuksan ni Atong ang pinto. Umihip ang malamig na hangin ng gabi at bumungad sa kanya ang madilim at tahimik na baryo. Isinara niya muli ang pinto bago tuluyang humakbang palayo. Tahimik siyang naglakad. Nang marating niya ang dulo ng baryo, ay muli siyang lumingon pabalik. At naglakad na siyang muli pabalik sa kagubatan at tinahak niya ang madilim na daan pabalik sa kuweba. Pagdating ni Atong sa kuweba, ay huminto siya sa bungad nun at tumingala siya sa kalangitan kung saan ang buwan ay kalahati na. Matapos yun, ay tuluyan na siyang pumasok sa loob ng kuweba. Naupo siya sa isang sulok at hinawakan niya ang mutya ng buwan. Binulungan niya yon na sana ay gabayan at tulungan siya nun
sa nalalapit na paghaharap nila ng Harimudon. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagsanay si Atong sa loob ng kagubatan. Ginamit niya ang bawat sandali upang palakasin ang kanyang katawan, patalasin ang kanyang pandama, at sanayin ang sarili sa paggamit ng mutya ng buwan. Tinutukan din niya ang tamang paggamit ng kanyang lakas. Sinubukan niyang kontrolin ang enerhiyang dumadaloy mula sa mutya. Kahit hindi pa ganap ang kapangyarihan ng mutya, dahil hindi pa bilog ang buwan, ay unti-unti niyang natutunan kung paano yun gamitin sa pakikipaglaban. Kapag may pagkakataon, palihim niyang binibisita si Lolo Manuel sa kubo nila upang matyak na ligtas ito. Labis na nasasaktan si Atong sa tuwing naririnig niya ang kwento ng kanyang lolo tungkol sa muling pag-atake ng Harimudon. Lalo na kapag sinasabi ni Lolo Manuel na may ilang napapatay ang aswang. At sa kabila ng pangyayaring yon sa kanilang baryo, ay nananatiling tahimik si Kapitan Ompong. Wala itong ginawa upang pigilan ang mga nangyayari na para bang naghihintay na lamang ang kanilang kapitan na dumating ang gabi na maaari na ulit mag-alay ng inosenteng bata sa Harimudon para mahinto na ang pag-atake. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalalim ang galit ni Atong. Alam niyang hindi niya maaaring hayaang magpatuloy yun, ngunit kailangan pa niyang maghintay dahil sa pagdating ng susunod na kabilugan ng buwan ay magaganap na ang unang paghaharap nila ng Harimudon at sisiguraduhin niya na yun na rin ang huli. Mabilis na lumipas ang mga araw at mga gabi. At sa wakas, dumating na rin ang gabing pinakahihintay ni Atong. Sa labas ng kuweba, tumingala siya sa langit at namangha sa ningning ng bilog na buwan. Naramdaman niya ang matinding enerhiya na bumabalot sa kanyang buong katawan. Isang kakaibang lakas na nanggagaling sa mutya ng buwan. At bawat himaymay ng kanyang laman ay nag-iinit sa enerhiya ng mutya. At dama niya ang kapangyarihang higit pa sa kanyang nakasanayan. Nang tignan ni Atong ang mutya na nasa singsing, ay napansin niya na mas naging matindi ang pagniningning na inilalabas noon. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang mahiwagang liwanag ang lumitaw sa harapan ni Atong, at mula roon ay lumitaw ang diwatang si Liway. Bilog na ang buwan, Atong. At sa gabing ito, nasa rurok na ng kapangyarihan ang mutya ng buwan. Ito na ang gabing hinihintay natin. Oras na para harapin mo ang Harimudon. Nakahanda na po ako, mahal na diwatang Liway. Nararamdaman ko na po ang ganap na kapangyarihan ng mutya. Magaling, Atong. Mag-iingat ka. Huwag na huwag mong pamaliitin ang Harimudon. Dahil katulad mo, mas lumalakas din siya sa ilalim ng bilog na buwan. Gamitin mo ang lahat ng natutunan mo sa iyong pagsasanay. Magtiwala ka lang sa sarili mo at huwag mong kakalimutan ang dahilan kung bakit mo siya kailangan matalo sa laban. Bago pa makasagot si Atong, ay isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa kamay ni Liway. Mula roon ay unti-unting nabuo ang isang espada na mahaba at matalim. Tanggapin mo ito, Atong. Ito ang espada ng aking ama na gawa sa isang uri ng metal na wala sa mundo nyo. Ipinagkakatiwala ko to sa iyo. Gamitin mo itong isa sa mga kasangkapan o sandata laban sa Harimudon. Hindi naman makapaniwalang tinanggap ni Atong ang espada. Napakagaan nun sa kanyang mga kamay. Maraming salamat po sa tiwala niyo po sa akin, mahal na diwatang Liway. Kahit bata pa lang po ako, ay binibigyan niyo po ako ng pagkakataong protektahan ng baryo namin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ito habang buhay. Ito ang tatandaan mo, Atong. Wala sa edad ang kakayahang gumawa ng kabutihan at maging bayani. Ang puso mo ang nagpapatunay na kaya mong harapin ang pagsubok na ito. Naramdaman ko yun nung unang beses kitang nakita
na nakatali sa puno ng balete. Sandali. Nararamdaman ko na ang Harimudon. Umaatake na siya sa baryo niyo, Atong. Kailangan mo nang magmadali. Isang tango na lang ang nagawang isagot ni Atong. Matapos yun, ay tumakbo na siya palabas ng gubat, dala ang espada at suot ang mutya ng buwan. At alam niya na handa na siyang harapin ang halimaw na minsang muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Nang makarating si Atong sa kanilang baryo, ay bumungad sa kanya ang nakakakilabot na tanawin. May ilang bahay na wasak, dugong nagkalat sa lupa, at ang mga taong pilit na tumatakas, habang ang iba naman ay lumalaban. Sa gitna ng kaguluhan, ay nakita ni Atong ang Harimudon na isang dambuhalang aswang na balot ng itim na balahibo. May matutulis na kuko at nagliliyab na pulang mga mata. Ang mukha nito ay maihahalin tulad sa isang mabangis na baboy ramo. Sa kabila ng kaba ni Atong, ay hindi siya tumigil sa pagtakbo. Alam niyang hindi yun ang oras para magkaroon siya ng alinlangan. Gaya ng sinabi ng diwatang si Diway, kailangan niyang magtiwala sa kanyang sarili. Nasa harapan ng Harimudon ang ilang kalalakihan ng baryo na pilit itong nilalabanan gamit ang mga itak at sibat. Ngunit kahit na anong tama ng kanilang sandata sa halimaw ay wala yung epekto. Isang galit na alulong ang pinakawalan ng Harimudon bago nito sinaklit sa braso ang isang lalaki at inihagis sa ere na parang isa lamang yun laruan. Mas lalong kinabahan si Atong nang nakita niya si Lolo Manuel na hawak ang isang itak at walang takot na humarap sa Harimudon. Sa isang iglap, malakas na tinaga ni Lolo Manuel ang Harimudon, ngunit hindi man lang nasugatan ang Harimudon ng matalim na itak. Bago pa makailag si Lolo Manuel, ay mabilis itong hinablot ng Harimudon at ibinalibag sa lupa. Agad na sumigaw si Atong. Ramdam niya ang matinding takot at galit habang nakikita ang kanyang lolo na nahihirapang makabangon. Mabilis siyang tumakbo at humarang sa pagitan ng Harimudon at ni Lolo Manuel. Hawak ang espada. Itinutok niya yon sa kalaban. Hayop ka! Hindi ako papayag na saktan mo, lolo ko, Harimudon! Sino ka? Upang humadlang sa akin, bata. Ang lakas ng loob mo. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Hindi ako katulad ng ibang tao rito. Dahil ako ang tatapos sa'yo. At ano naman ang magagawa mo? Isa ka lang musmos. At sa tingin mo ba ay masusugatan mo ko ng iyong espada? Nagkakamali ka! Hindi natinag si Atong. Mas sinigpitan niya ang pagkakahawak sa espadang ibinigay sa kanya ni Liway. Sa loob ng kanyang katawan, ramdam na ramdam niya ang init ng kapangyarihan ng mutya ng buwan na parang sumisigaw at nag-uutos sa kanya na simulan na niya ang pakikipaglaban. Nang sandaling lumundag ang Harimudon kay Atong, ay mabilis niya itong naiwasan. Naramdaman niya ang bigat ng paglapag ng halimaw sa lupa. Alam niya na kung tinamaan siya ng matatalas nitong kuko, ay baka yun na ang kanyang katapusan. Hinawakan ni Atong ng mahigpit ang espadang ibinigay ni Liway at saka siya umatake. Isang mabilis na hampas ang pinakawalan niya patungo sa Harimudon, pero nakaiwas ito. Napagtanto niya na mabilis ito kaysa sa kanyang inaasahan kahit tila napakabigat ng katawan nito. Kumuha ng isang malaking bato ang Harimudon at inihagis yun kay Atong. Tumalon siya sa gilid upang iwasan yun, pero kasabay nun ay bigla na lang nasa harapan na niya ang Harimudon at mabilis na idinukwang nito ang matatalas nitong kuko. Gamit ang espada, sinalubong ni Atong ang pag-atake. Kumislap ang talim nang sumalpok yun sa matigas na balat ng Harimudon, pero hindi man lang ito nagalusan. Napaatras si Atong at napagtanto niyang hindi magiging madali ang laban na yon. Mataas na tumalon si Atong at iniumang niya ang espada sa kalaban. Bumagsak ang talim ng espada sa balikat ng Harimudon, ngunit muli yun tumalbog
na parang tumama lang yon sa makapal na goma. Malakas siyang hinampas ng braso ng Harimudon at tumilapon si Atong sa lupa. Mabilis na tumayo si Atong at umataking muli. Gumamit siya ng sunod-sunod at mabibilis na saksak at hiwa habang pilit niyang hinahanap ang kahit na anong kahinaan ng kalaban. Ilang beses niyang tinamaan ito sa braso, sa dibdib, sa likod, pero tila wala pa ring epekto yon. Sandaling huminto si Atong at lumayo ng bahagya sa Harimudon. Tumingin siya sa buwan at tumingi siya roon ng karagdagang lakas. Naramdaman niya na biglang may dumaloy na enerhiya sa kanyang buong katawan, maging sa kanyang espada. Saka muling umatake si Atong at sa pagkakataon na yon ay nagawa na niyang masugatan sa tagiliran ang Harimudon. Nagulat ang Harimudon at mabilis na umatras habang hawak ang dumudugong tagiliran. Hindi maaari. Paano mo ako nagawang sugatan? Dahil hawak ko umutya ng buwan, humanda ka na sa kamatayan mo! Halimaw! Isang diwata sa gubat na nagbigay niya sa'yo. Kung ganun, ay nakialam pala sila. Pero kahit may mutya ka ng buwan, ay hindi mo pa rin ako mapapaslang. At kapag napatay kita, bata, ang mutyang yan ay magiging sa akin. Mas lalakas at magiging makapangyarihan pa ako. At sa tingin mo ba, papayag ako mangyari yon? Kung inaakala mo na matatalo mo ako, nagkakamali ka! Muling naglapat ang kanilang mga tingin. Ang Harimudon ay puno ng galit, habang si Atong naman ay may determinasyon sa puso na manalo. Biglang sumugod ang Harimudon, pero mas mabilis si Atong at sa isang iglap, umiwas siya at mabilis na lumundag sa ere. Umikot-ikot siya at sa kanyang pagbagsak ay tinutok niya ang espada diretso sa dibdib ng Harimudon. Napangiwi ng dahil sa sakit ang Harimudon nang bumaon sa dibdib nito ang espada. Subalit sa halip na laman at dugo ang maramdaman ni Atong sa dulo ng kanyang espada, ay isang matigas na bagay ang tila nabasag sa loob ng katawan nito na parang isang bato. Umatras ang Harimudon at nakita ni Atong kung paano ito nanghina. Sa muling pag-atake ng Harimudon ay pinilit nitong makabawi, ngunit handa na si Atong. Naging madali na para kay Atong ang lahat dahil naging mabagal na ang paggalaw ng kanyang kalaban. Kaya naman, sinamantala na niya ang pagkakataon na yon. Paulit-ulit na inatake ni Atong ang Harimudon gamit ang kanyang espada. Hindi na gaya kanina, ng pagkakataon na yon ay tinatablan na ito ng talim ng espada. Nagawa niya itong masugatan sa iba't ibang parte ng katawan nito. Sa bawat galaw ni Atong ay mas lalong dumadami ang pinsalang natatamo ng Harimudon. Maya-maya lang ay duguan na ang Harimudon at halos hindi na makatayo, hanggang sa tuluyan ng bumigay ang mga tuhod nito. Napaluhod ito habang malalim ang paghinga. Nang tignan nito si Atong ay bakas na ang takot sa mga mata ng Harimudon. Sa huli, bumagsak ang Harimudon pasubsob sa lupa. Halos wala na itong lakas para lumaban at ramdam ni Atong na naghihintay na lamang ito ng kanyang katapusan. Maraang lumapit si Atong sa Harimudon. Huminto siya sa tabi nito. Huminga siya ng malalim at itinaas ang kanyang sandata upang tuluyan ng wakasan ang buhay ng Harimudon. Ngunit bago pa niya maitarak ang espada sa Harimudon, ay isang malakas na hampas ng matigas na kahoy ang dumapo sa kanyang ulo. Pero dahil sa mutya ng buwan, ay hindi siya nasaktan sa pag-ataking yon. Mabilis na lumingon si Atong at nagulat siya nang makita si Kapitan Ompong na hawak ang isang matigas na kahoy. Magulo ang buhok nito at nakita niya sa mga mata nito na tinakasan na ito ng katinuan. Kapitan,
Anong ginagawa mo? Mabilis na hinarang ni Kapitan Umpong ang sarili nito sa harapan ng Harimudon na parang isang bantay na handang protektahan at ipaglaban ang Harimudon mula kay Atong. Umalis ka dyan, Kapitan! Kailangan ko nang tapusin ang Harimudon! Hindi! Hindi ako papayag! Hindi! Hindi mo siya pwedeng patayin! Teka, ano ba sinasabi niyo, Kapitan? Wala na tayong kailangang isakripisyong bata kapag wala na siya. Matatapos na ang kasumpa-sumpang tradisyon ng baryong ito. Tahimik na tumawa si Kapitan Umpong. Matapos yun ay isang nakakatakot na ngiti ang pinakawalan nito. Kapag namatay ang Harimudon, wala na rin akong ginto. Wala na. Mawawalan ako ng ginto. Oo. Ako'y nakipagkasundo sa Harimudon. Isang batang alay kada taon. Kapalit na mga gintong ibinibigay niya sa akin. Dahil sa Harimudon ay marami akong pera. At may malaki akong bahay. Hindi ako papayag na lahat ng yun ay mawala ng dahil sa iyong bata ka! Hindi makapaniwala si Atong sa kanyang narinig. Alam niya rin na maging ang mga tao na nakarinig sa revelasyon ni Kapitan Umpong ay nagulat din. Hindi makatarungan ang ginawa mo, Kapitan. Ipinagbili mo ang mga bata ng baryo natin para sa pansarili mong interes. Kung hindi ko yung ginawa, hindi ako yayaman ng ganito. Isang bata lang naman bawat taon eh. Mas pipiliin ko na ang kayamanan kaysa sa buhay niyo lahat. Natawa ng malakas si Kapitan Umpong, ngunit sa gitna ng pagtawa nito ay biglang bumangon ang Harimudon sa likod nito. Biglang sinunggaban ng Harimudon si Kapitan Umpong at mariin itong kinagat sa liig. Bumulwak ang dugo mula sa liig ng kapitan habang pumapalag ito. Ngunit mahigpit ang hawak ng matatalas na kuko ng Harimudon dito. Sa isang iglap, hinagis ng Harimudon ang walang buhay na katawan ni Kapitan Umpong sa lupa. Wala na, Umpong. Tapos na ang ating kasunduan. Kaya kailangan mo nang mamatay. Nakita ni Atong ang kasakiman at kataksilan ni Kapitan Umpong na natapos sa isang malupit na kaparusahan. Ngunit wala ng panahon para maghintay. Mabilis na umatake si Atong. Sinamantala niya ang kahinaan ng Harimudon at buong puwersa niyang itinarak ang kanyang espada sa noo ng Harimudon. Hindi na nagawa pang makalaban ng Harimudon at nanginig ang buong katawan nito. Mamatay ka na! Halimaw ka! Sumigaw sa labis na sakit ang Harimudon. Nanginig ang buong katawan nito. Nang huminto sa paggalaw ang Harimudon, ay sakalang hinugot ni Atong ang espada at saka ito bumagsak sa lupa. Tuluyan nang natapos ang buhay ng Harimudon. Sa pagkakataon na yon, humihingal si Atong habang nakatayo sa harap ng bangkay ng Harimudon. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagod, ay napakasaya ni Atong dahil sa wakas ay magiging normal na ang buhay ng mga tao sa kanilang baryo sa pagkawala ng dalawang salot sa kanilang lugar. Mula sa likuran ni Atong ay narinig niya ang pagtawag ni Lolo Manuel. Lumingon siya at nakita ang matanda na papalapit habang nangingilid ang luwa. Walang sabi-sabing niyakap ni Lolo Manuel si Atong ng mahigpit. Lolo, tapos na po ang bangungot sa baryo natin. Malaya na po tayong lahat. Wala na po ang Harimudon, pati ang sakim na kapitan. Tama ka, Atong. At yun ay dahil sa katapangan at kabayanihan mo, Apo. Napaluwa na rin si Atong dahil matagal nilang hinintay ang araw na ito. Ang araw na hindi na sila kailangan mabuhay sa takot. Ang araw na wala ng batang kailangang ialay sa Harimudon kada taon. Unti-unting lumapit ang mga tao sa kanila. May mga bata, matatanda, at mga magulang na umiiyak sa tuwa. Lahat ay nagpasalamat kay Atong at itinuring siyang isang bayani. May mga yumakap sa kanya
May mga humawak sa kanyang balikat at may mga lumuluwang nagpapasalamat. Naramdaman ni Atong ang init ng kasiyahan ng lahat ng tao. Isang bagay na matagal nang nawala dahil sa takot at kasakiman. Habang pinagmamasdan niya ang mga taong masayang nagdiriwang, dahan-dahan niyang naunawaan ang ginawa niya. Naunawaan ni Atong na siya ang naging instrumento para bumalik ang kapayapaan sa baryo nila. Matapos mapatay ni Atong ang Harimudon, unti-unting nagbago ang buhay sa kanilang baryo. Nawala na ang takot sa mga tao. Hindi na nila kailangan mag-alay ng bata tuwing 3 pagbilog ng buwan kada taon. Sa halip, ang dating araw ng ritual ng pag-aalay ay naging araw ng pagdiriwang, isang pista na ginugunita ang araw ng kalayaan ng kanilang baryo mula sa Harimudon. Habang ang malaking bahay ni Kapitan Umpong ay ginawang bahay ampunan para sa mga batang naulila sa pag-atake ng Harimudon. Hindi na rin nakita pa ni Atong si Liway, pero ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magsabit ng mga bulaklak at iba pang alay sa gubat bilang pasasalamat sa diwatang tumulong kay Atong upang makamit nila ang kapayapaan at kalayaan.